Nagbabalik ang House at your service. Ngayon naman, pag-usapan natin ang layunin at saklaw ng napapanahong panukalang batas. Ngayong 20th Congress, inihain ng House Bill 110 o ang Philippine Responsible Driving and Accountability Act at House Bill 1657 o ang Defensive Driving Act of 2025. Panurin po natin ito. Ika nga ng ilan, para bang nasa hukay ang isang paa mo sa bawat biyahe mo sa kalsada. Araw-araw, milyon-milyong motorista ang binabaybay ang matrapik na kalsada sa kamay nilaan. Kanya-kanyang busina, kanya-kanyang singit, at kanya-kanyang gawa ng paraan para agad makarating sa pupuntahan. Dahil dito, hindi maiiwasan ang mga insidenteng nagre-resulta sa init ng ulo, reklamo at sampahan ng kaso. Kagaya ng 6 na taon ng jeepney driver na si RG Sabalya Erciala. Napapasubo tayo sa kalsada, lalo pag tayong kasagsagan ng maraming sasakyan rush hour. Kasi maiwasan sa amin yan. Minsan may mga nakakaaway kami. Naranasan na ni RG na mapagbintangan sa aksidenteng hindi naman siya ang may sala. Tumama siya sa gutter kasi naptatan siya ng gulong. Hindi naman siya tumama sa akin. Kumbaga tumilapo lang siya. Ngayon ang sabi niya, nabangga ko raw. Pinakita ko sa kanya lahat ng parte ng jeep ko. Wala naman tama. Bagamat wala siyang kinalaman sa nangyari, kinasuhan pa rin siya ng mga magulang ng motorista. Hanggang sumabot po kami ng 3 hearing. Nung pang-last na hearing po, sinabihan na po ako ng magulang na bigyan mo na lang kami ng 20K. Sabi ko saan po kuha ng 20 mili, ako kinikita ko magkano lang. Batay sa datos ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG, halos 20,000 road crash incidents ang naitala mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Ilan lang ito sa rason kung bakit isinusulong ni 4Ps Party List Representative JC Abalos ang House Bill 110 o Responsible Driving and Fair Accountability Act. Layunin nitong gawing mas patas ang usapin ng road safety para sa lahat ng motorista. Sana may satupad yan. Kasi mas malaking bagay sa amin yan. Tulad yan, kapag hindi namin kaya yung tao, kawawa kami, talaga susuka kami ng pera. Samantala, sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang sinapit ng delivery boy na si Edgeboy Lehasio matapos silang maaksidente ng kanyang asawa habang sakay ng motorsiklo. Nung tumatawid kami noon na lahat ng sasakyan nakahinto na sa left side namin kasi nag-giveaway nga yun para doon sa mga tumatawid. Siya lang yung NMAX yung talagang matulin lang talaga nung time na yon at kami yung tinumbok. Dumiretso sila sa police station pero pinayuhan silang makipag-areglo at magbayad na lang ng 10,000 piso. Nung nagkakaroon na ng kasulatan, gusto kaming singilin or ilaban yung karapatan niya. Ikakasuhan kami ganun na kesyo daw kami yung mali, kesyo daw kami yung nakaagrabyado sa kanya. Yan naman ang naisolusyonan ng House Bill 1657 o ang Defensive Driving Act na isinusulong ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Miguel Almario. Layo nitong protektahan ang mga motorista laban sa hindi makatarungang pagkakakulong kapag nasangkot sa aksidente at matiyak na patas ang investigasyon. Sa datos noong nakaraang taon, nangunguna ang mga automobile sa sangkot sa road crashes na may mahigit 17,000. Pumapangalawa ang mga motorsiklo na may mahigit 15,000 at 600 kaso. Sinundan nito ng mga truck at tricycle na parehong nasa higit 4,000. Bilang mga motorista,
malinaw para kina RG at Edgyboy ang mga dapat isaalang-alang para sa mas ligtas at responsableng pagmamaneho sa kalsada. Maging balasubas, maging malamig lagi ang ulo, maging malawak yung pangunawa sa kapwa, makipag-usap lang na maayos, wag natin idaan sa sigawan at sa murahan para mas maganda yung pakikitungo. Hindi mainit yung ulo, huwag nilang samahan ng ganun kasi minsan maraming na-aksidente sa pagiging arrogante. Bukod sa mga batas na ipinapatupad sa lansangan, naniniwala sina RG at Edgyboy na mahalagang maisabatas din ang dalawang House bills na magbibigay ng proteksyon at patas na hustisya para sa lahat ng motorista. Sana may satupad yan. Mas maganda yan para sa amin. Hindi lang sa akin, sa ibang driver, sa ibang motorista sa kalsada, nasa kalsada nga na buhay araw-araw. Pinakamaganda talaga yan. Yan dyan naman yung mga investigasyon natin, ma'am, na tinatawag ng mga pulis, di ba? Malalaman natin kung sino talaga yung mali. Ang dalawang panukalang batas ay nagsisilbing gabay, pero malinaw ang mensahe na nararapat lang ang ligtas na kalsada para sa publiko. Sa huli, ang buhay at kaligtasan sa lansangan ay nakasalalay pa rin sa bawat motorista. Unahin natin ang House Bill 110 or Philippine Responsible Driving and Accountability Act. Layunin nitong gawing mas malinaw at mas patas ang pananagutan tuwing may aksidente sa kalsada. Hindi lang ito tungkol sa traffic rules. Gusto nitong siguraduhing tama ang paghusga kung sino ba talaga ang may sala base sa ebidensya at aktwal na sitwasyon. Sino ang makikinabang? Lahat ng gumagamit sa kalsada, drivers, pedestrians, cyclists at commuters. Bakit ito mahalaga? Dumarami ang aksidente at madalas may mga inosenteng nadadamay. Sa bill na ito, mas malinaw ang rules, mas patas ang investigasyon at mas ligtas ang lahat. Samantala, ang House Bill 1657 o Defensive Driving Act of 2025 nakatutok naman sa pagprotekta sa mga driver na nadadamay sa aksidente, kahit hindi naman pala sila ang may kasalanan. So sa panukalang batas na ito, hindi ka dapat ma-detain ng mga otoridad. Kung kaya mo naman magpakita ng ebidensya na nagpapatunay na maayos at tama ang inyong pagmamaneho bago at habang nangyari ang aksidente. Ayun nga. So, actually, Kong Z, kami ni Kong Chino ang nag-file nito last yung Congress, last 20th nung 19th Congress. Ito yung tinatawag namin na yung anti-kamote driver. Etong Defensive Driving Act kasi nga, ang nilalagay natin dito ay, di ba hindi naman lahat may dashcam? Hindi naman natin sinasabi kailangan lahat may dashcam. Yung mga CCTV footage din. Pero, yun na ay magagamit mong proof. So, di ba ang nangyayari dito? Usually, pag ikaw nabangga, nahuli ka ng otoridad. Yes. Ikaw na nga yung binangga. Ito yun, di ba? Ikaw yung binangga, tapos ikaw yung Pwede nahuli. makasuhan. I-detain ka agad. Kaya ito mahalaga itong batas na ito kasi may iwasan yung sinasabi mong unjust detention, Yes, di ba? oo. At saka para malinaw po yung proseso at maging fair yung paghawak ng mga road accidents, yung mga investigation, no? oo. At higit sa lahat, mas pinapalakas nito ang kultura ng responsible and evidence-based na pagmamaneho sa ating bansa. Yun yung importante, yung Oo. responsible driving and evidence-based. Based. Kaya tandaan, mahalagang alamin ang bawat panukala at batas para sa ating mga karapatan. Dahil ang marunong, angat sa lahat. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang House at your service.